kung gusto nyo mag-drive all the way from kung saan man galing kayo hanggang dito sa Norfolk at Haldimand County. So dyan lang. Hindi na nga pwede itong dalhin tong trailer na to kasi ito nga. Yeah, I'll just park this one. Say hi. Yeah, yeah. Okay, so yun yung aking estudyante, yung aking trainee for the week. Actually, pang ano na niya, pang second week na niya sa akin sa city and regional driving. So ngayon nandito lang kami sa Norfolk County. Dito lang din sa Ontario. Yeah. This is how you do it. So ngayon nga, andito kami sa Norfolk County, sa isang truck stop na di ko naman alam na meron palang truck stop na nandito. So ngayon, parang regional drivers kami ngayon. And yun nga, it's pangalawang linggo niya ngayon na training sa akin ngayon. As city or regional driving. So ngayon, today is Friday, today is his last day, and next week hopefully meron na namang ibang estudyante akong iti-train dito sa city and regional. So today, ngayon ay ano lang, nagre-regional kami. So kanina, dapat pa kanina sana akong umaga na nag-video, kaso itong camera ko lowbat pala. Hindi ako nakagawa ng video. Okay, so ngayon magbe-break lang kami. Then meron pang isang taga-bison doon. Ngayon nga, dito lang kami magbe-break muna. At saka ayun, ipapakita ko lang dito kung ano meron dito. At saka itong ano na to, itong lugar na to sa Norfolk County. Kanina pumunta kami ng Lowbanks sa Ontario. Doon kami pumick up ng load. Ito mga yung mga food grade na phosphate. Then yun nga. And so dito ihahatid namin galing doon sa Lowbanks. Ihahatid namin to sa Woodstock, Ontario. Yung isang bison truck na yun ay nakasabay namin yun sa pagpapaload doon kanina. Tapos inabutan namin siya dito ngayon sa ito, hindi naman to kaliitan talaga na truck stop din. So ayun, parang gas station din siya. Tapos yung ito yung parang yung sa diesel pumps. Para sa mga hindi pa nakakaalam, dito sa lugar na to ay reserve na na lugar. Yung mga lugar na kadalasan ng mga nakatira dito ay mga native. So ngayon, sa mga hindi nakakaalam, so mga gustong pumunta dito, mura yung yung gas nila dito. Ay, papakita ko nga dito yung kung magkano yung gas nila dito. Yung alam ko ngayon, yung gas doon sa sa Toronto area, Mississauga and Hamilton
nagre-range ng $1.49 to $1.52, mga ganun. Dito mga 1 ano lang, may nakita akong gas station doon sa unahan na $1.31 at $1.29. So mas lalo pang mas mura pa siya minsan kung ikaw ay may native card, kung sa mga native lang din kasi yan. So dito ang ko lang kung yung regular, siguro yung mga regular din siguro na mga pumping, yung price na ito, yung nandito ngayon. Yan, papakita ko. Yan, dyan lang. So parang nasa US pa rin ako na may truck stop. So yun, papakita ko. Oh yun, yun nakalagay doon $1.28 pag native, yung native price. Yung regular nila is $1.38, yung regular na price. Then yung diesel $1.64. Mura na. Kasi mga hindi nakakalam, dito Norfolk County yung reserve area na yan, Clover Farm, Townline Variety Gas and Grocery. So ayun, di nakakalam dito, may mura dito. Kung gusto nyo mag-drive all the way from kung saan man galing kayo hanggang dito sa Norfolk at Haldimand County. So dyan lang. Did you bring your lunch? Huh? You didn't bring your lunch? No, I didn't. Not today. Yeah, alright. Just gonna go for pee-pee. Yeah, we're just gonna take our break here. Okay. Okay, dito sa loob. Meron silang mga stores dito. Ayan, ganda. Oh, washrooms. Ayan, maganda at malinis. Parang bago lang. Ayan, meron pa silang mga dito. Yung mga meat, prime meat. 21.99 per pound. Strip loin grilling steak 19.99 per pound. Jalapeno sausage 5.99. Ako parang mahal. Ako kung mahal ba siya o ano. Pero mukhang presko. Okay. Kutin. Galing ko lang ng washroom. So maganda yung mga nila dito. Yung mga binibenta nila. Tingnan ko lang itong large white eggs 9.99. Medyo mahal nga sila. Kasi nga variety stores parang mas mahal sila dun sa mga regular na mga sa mga stores. Oh, nice. Parang grocery stores na at the same time truck stop. Yun lang dito, mura lang yung gas nila dito kasi reserve. Malinis ay naglilinis. And then merong chicken dito. Ayos, roasted chicken. Yan o. Yung nakatayong bata dun, native yun. Okay, may mga tao ditong nakapaskil na picture na nakaband dito sa tindahan. Okay, so tapos na ako doon. Ako'y nag-washroom lang. And ako'y magla-lunch. At saka
Ayan, at magpapatuloy sa ano, sa aming biyahe doon sa ano, sa papuntang Woodstock. So yun nga. So actually ngayon ay second week ko na sa city driver instructor. And nga ngayon. Hey, what is dyed diesel? What is that? Oh, dyed diesel? That's yeah, it's always cheaper than the regular diesel. It's also diesel, like same thing, but it's only good for reefers. Like those diesel that you buy with dyed, they're tax free. Oh, really? Yeah, you don't pay any tax. Well, hold on. But you cannot feel it here or in your car. Wait, do we normally pay tax on fuel? Yeah, this is what it's here for. So Bison pays taxes to fuel, IFTA, international fuel, and then you get this one. Yeah, every year. Yeah, Been here before? I mean, not here, but you've been to yeah. this I can remember. I probably passed this road here, like that Haldeman and Norfolk area. Yeah. Yeah, I think I've been there before. But most of the time we go Haldeman because it's closer to my place. Yeah, Yeah. that's right. You don't even live far from here, dude. No, Like it's 30 minutes, you said? yeah, it's like 30 minutes, something like that. Yan o. Tingnan nyo nga naman yung truck ko wala nang sa itsura. Simula nung nakapag city ako kasi pabalik-balik kami doon sa ano. Doon may sira pa oh. Pabalik-balik kami doon sa yard and yun nga maputik doon sa yard ng mga nakaraan kasi maulan. Ayan oh, ito parang parte na siya ng truck. Ayan. Yun nga kasi maulan nun and maputik dun sa yard nung first day ko nga na mag city pagkatapos kong magtrabaho na nagwashing nga ako nitong truck tapos kinabukasan umulan ulit yun ano rin naputikan din siya nga pala gaya nung sinabi ko kanina dito sa Haldeman at ano in between ng Haldeman at Norfolk County ito ano lang to ako kasi taga Hamilton, Ontario ako so parang familiar sa akin itong lugar na to kasi mga 30 minutes lang kami dito kung saan ako nakatira and ito nga pinapakita ko nga sa estudyante ko na ganito nga dito may mga mumurahin dito yung gas at saka yung mga sigarilyo mura dito kasi nga mga ano dito tax free nga kasi native yung mga nagbebenta dito at saka native area to regional so ngayon parang regional kami ngayon kasi out of the city kami ngayon malayo-layo kami sa Mississauga. Ayun yung estudyante ko panghuling saan ko lang makita niya yan Ayan, panghuling araw niya sa akin ngayon pero 2 weeks ko siyang nakasama. So ito nga kami ay nagre-regional work lang out of the city malayo kami sa Mississauga. It's about 90 miles away from the city. Okay, so kasalukuyan kami ay nandito sa Woodstock, Ontario ngayon. So i-drop na namin tong trailer at paggaling dito may pipick upin kaming trailer dito. Yan doon, yung pang-apat na trailer galing dito. Pipick upin namin at i-drop namin doon sa sa may inspection station. At parang may sira siguro tong trailer na to kasi may towing company na kukuha nito doon at saka doon na namin iiwan to yung trailer na yun. So ito papuntang US na tong trailer na to mamaya. Iiwan ko lang dito yung mga paperworks nya. So ito yung kukunin namin 82003. Ayan, so
Ayun, so isang estudyante na naman na aking naturuan ngayon for the past 2 weeks. And sabi naman niya ay may natutunan daw naman na siyang marami daw. At saka mas komportable na siya mag-drive ng truck ngayon. Pero may konting ano pa siya, may konting hesitation pa siya sa kanyang backing. Ngayon okay pa siya nagbabacking ngayon kasi ano lang, truck lang. Pero pag may trailer na, parang may hesitation pa siya na gawin. Hey! Yan. Tinitignan ko lang kung ayun ako. Yan. Hino-hook up niya yan, tapos ipipretrip na niya ngayon yan. So tapos kukunin namin dito Woodstock, Ontario papuntang Putnam, Ontario, doon sa may sa may yung parang may inspection station doon. I-meet up namin yung totoo nito trailer. I do the cross dock here. This guy has been Isn't this the same guy that we saw at the thing? oh, it looks like him. Na to may kung ba kung anong diferensya nito, basta sinabi lang sa akin na nag-broke na ano daw, nasiraan daw tong trailer na to. And yun pala kanina, hindi na pala kami pupunta ng London kasi itong trailer na to nasiraan, tapos na iniwan na lang dito at kailangan daw i-cross dock daw. So basically, so kung anong load natin dito, ililipat na sa trailer na kinuha namin. Okay, so ito yung seal niya, 66930. Okay, 9930. So ito yung seal niya, and ayun, di ko pa alam kung sino yung gagawa ng pagpapalit at mag-cross dock at kung paano. Tatawag na lang muna ako sa dispatch and okay. You in Putnam, Ontario? Yeah, and I'm supposed to take the load out of this trailer here, 51218. Take the trailer from D&D From- Equipment in Woodstock? From Woodstock, yeah, 82003. Is there, right? 51218, yeah, it's here. Yeah, but there's no truck here with the trailer. Okay, alright, hold on. Alright. Towing, press 1. For machinery moves, press 2. For accounting, press 3. Vehicle impound yard, press 4. For health and safety, press 5. For all general English, This is Dave speaking. Hi, good afternoon. My name is Lloyd. I'm a Bison transport driver. I'm here at the scale, and my dispatch said to call this number and to arrange a cross docking. Okay, hold on. Yeah. Our 401 rescue crew is highly trained and can fully reach. Hi, thanks for waiting. Hi, good afternoon. This is Lloyd. My name is Lloyd. I'm a Bison transport driver. Yeah? And I'm here at the Putnam scale. And There with the good trailer? yeah, I'm here with an empty good trailer, and yeah, I was told to call this number to arrange a cross docking. Alright, well, we told them to give us half an
Oh, okay, no problem then. All right. Yeah, so I'm just gonna wait here. Yeah. All right. And can you work on payment? Because your boss was supposed to call us back with a credit card as well. Okay, I'm gonna let them know, and maybe how does it work? Like, do I need them to call you back? Yeah, somebody needs to call me with a payment if you'd like the load shift done. Okay, all right. Okay, let me call them, and then let me arrange it with them. All right. All right, thank you. Bye. All right. What's up? Take a photo and send it to you. Yeah, I already got it. Yeah. All right. Hindi pwedeng i-transfer tong mga load na nandito kasi nga walang skid at walang mapapaglagyan yung forklift. Transfer it. It looks like that it needs the manual unloading. Okay. And you're at Tuesday right now, or are you in DHL? No, I'm still here in the truck inspection in Putnam. Okay. Alright. Just give me 1 second. Do you know who you talked to before? I just want to get a little bit of context. If you don't mind. I've like the guy from the towing. Sorry? No, like about Robin. Robin. Yeah. Alright, 1 second. I'll talk to him and we'll figure something out. Okay. Let him know, okay? Alright. Hindi na nga pwede itong dalhin tong trailer na to kasi ito nga yan o, dahil yung load nga ay walang skid, so walang paghuhukapan yung forklift sa baba. Oh shit. Unless yung lifter parang dito sa gilid tapos parang ika-clamp na lang, pero wala sila nun. So okay, so dito ngayon ay naghihintay na lang kami ng kasalukuyan yung magbabago ng mga plano. Hopefully hapon na rin kasi, and oras na ng uwian. Seal niya. Okay na yan. Pipicturean ko lang baka sakali ay ito ay buksan. Tatanungin ako kung hindi ko na seal or ano. Ayan. So sa trailer na 51218, yung trailer na to. Ito dapat yung ito sana yung paglalagyan ng mga load kung saan galing to, yung mga load na galing dito sana ilalagay. So hopefully uwi na lang siguro. Kaya today is Friday, and yan, off na bukas. Okay, ito ayaw ko talaga to. Kailan kaya ayusin to? Ayan, nakasabit na. Okay, ano nga ito? Okay, so good evening. Welcome back. Ako'y ginabi na dito. Teka, may papasok na driver. Ayun, so ginabi na ako dito. Kakahintay dun sa may Putnam. Ayun, alas 7 na ng gabi dito. Eksaktong alas 7. So ako'y uwi na. Friday na ngayon, so babalik ako Monday. So yun lang yung may teka lang, drop off lang ako dito sa parang dito sa may shed.
parking ko. So andito na nga ako sa yard namin sa Mississauga. At ako'y uwi na nga. And yun, ginabi na. Okay. Oh shit, parang may nakalimutan. May nakalimutan ako dun sa ano. Nakalimutan kong i-log out yung sarili ko dun sa truck. So babalik ako dun sa truck. Okay, babalik dito. So ganito lang yung routine ko pag ako'y umuwi. Hihinto dito at magtatapon sa basurahan. Tatapon ko yung mga basura ko dun sa loob ng truck. Tapos ito yung trip envelope. Ito yung ipapasa ko dito sa shed sa loob. May maliit na office sila dito. And dito ko i-drop to. Okay. Yeah, for drivers and employees access lang to dito. So dito ko i-drop yung mga trip envelope. Yun o, city. Ayan, ako ay city driver instructor. So dito, ito yata yung mga pang long hold kasi dito ko dinadrop yung dati yung naglo-long hold. Ayan, so ibabalik muna dun sa truck. Kalimutan ko i-log out yung sarili ko. Okay, I'm back. Yan, na-sign out ko na yung sarili ko dun sa truck. Hindi lang pala yung pagsa-sign out yung nakalimutan ko. Nakalimutan ko pang i-clock out yung sarili ko. Hindi lang yung pagla-log out kasi parang ano yun eh. Parang may account ka dun sa ilag. Yan, nila-log out. Nakalimutan ko mag-log out at the same time nakalimutan ko rin mag-clock out kasi sa city driving hindi kasi ako per mile dito, so per hour ako, so kailangan ko mag-clock out dun sa device. So kung anong oras ako natapos, yun yung i-clock out ko, and dun nag-log out na rin ako. So mabutit binalikan ko talaga. Pwede din naman na hindi ako mag-log out, pero kaso baka biglang kunin ng mga mekaniko yung truck tapos itakbo nila, and yung pag gumulong na yun, pag more than 5 miles per hour, pag gumulong ng more than 5 miles per hour, mag-change siya status siya sa driving. So yung oras ko masisira doon sa sa reset ko. So babalik siya sa driving hours. So parang nagtatrabaho ako. So kailangan ko i-log out para pag kinuha ng mga mekaniko, walang driver na naka-log in. So ayun. Log out, clock out din. Log out, clock out muna bago log out. So yun. So yun yung mga naging araw ko ngayon. So ano nga sana tong video na to, a day of a city hauler or city truck driver. Pero kaso kanina nung binuksan ko yung yung camera ko, patay pala yung baterya. So kanina nag lang muna ako, charge. Then ayun, sinimulan ko yung video doon kanina sa parang truck stop na doon sa reserve nga. Yan. Basically ganun lang yung Pero ngayon kakaiba kasi ngayon, simula nung nagsimula ako,
Nung nagsimula ako last week, parang dito lang kami, basically dito lang kami sa malapit, sa city lang talaga. Tapos yung pakiramdam ko ay awkward talaga yung pakiramdam kasi nasanay ako sa nagdadrive ako dun sa malaking truck na yung hindi siya pang city na truck, pang highway talaga siya na truck. Nasanay ako na i-drive yun sa malalayo. And then ngayon nung nagdadrive na ako sa malapitan dito lang sa city na yun, parang pakiramdam ko parang iba, awkward. Yan. So kanina parang regional driving yung ginawa ko kanina, or yung kasama ko yung estudyante. Regional driving, delivery, pick up delivery. So yun din yung isa sa gusto ko dun sa regional kasi parang kukonti lang yung gagawin nyo sa isang araw. Yung isang araw na parang 2 biyahe lang kayo. And dito sa city, parang paikot-ikot kayo dito sa city. Pumapasok kayo sa mga masisikip na kalsada. Ang dami yung pinipick up at dinadrop ng mga trailers. Yun, nakakapagod nga minsan sa city. And then yun nga, pero okay lang din naman kasi per hour yung bayad sa'yo, hindi yung per mile. Kasi pag yung per mile malapit ka lang, tapos na-stuck ka pa sa traffic, so wala kang ganong miles na ma-accumulate dun sa ganong trabaho. Pero pag yung sa mga malayuan, long haul, katulad ng dati kong ginagawa, yun yung per mile. So pag yung nagtatrabaho ko dun dati sa long haul, talagang rat-ratan talaga sa takbuhan, para makarating din sa appointment na yung appointment na kung anong oras yung mga load na kailangan i-deliver. At umabot ka dun, wala kang magiging problema. So may mga kasunod pa akong videos nito talaga kung kung may magandang magiging siguro yung kung yung mismong city driving talaga. Malamang kasi ngayon busy na, marami ng mga estudyante na hinahire, and yung mga bagong drivers, yun, bihira na lang ako makakapag-drive, minsan na lang. Papakita ko lang kung saan, kung anong klase yung mga pinupuntahan sa city at anong klaseng mga sitwasyon yung mga madadaanan sa city. And katulad na lang nung nagsimula ako nung last week, simula ako ng Tuesday last week, ako lang muna nag-drive kasi kinakabisado ko pa yung kung anong sistema nila sa city. Kasi ibang fleet na naman to, ibang mga dispatch, ibang fleet manager na naman. So kailangan kong kabisaduhan yung sistema nila, kung paano sila makipagtrabaho sa mga drivers nila. So yun, yung buong linggo na yun, ng nakaraang linggo ay most of the time ako lang yung nagdadrive, kasama ko yung yung estudyante ko nanonood lang dito sa sa may passenger seat na observe lang siya. Pero this week siya na yung pinagawa ko lahat. Ngayon lang araw na to, itong sa Friday, o yung kahapon, saka yung ngayon, kahapon Thursday, ngayon Friday, yung parang regional kami. Kahapon isang biyahe sa Peterborough, then pag isang balik dito sa Mississauga, yun na, tapos na yung araw namin. At saka wala nang ibang ginawa, so uwian na. So napaaga yung uwi ko kahapon. So dito ngayon, kanina punta kami doon sa Lowbanks, Ontario, malapit lang sa Cayuga, malapit lang sa Port Colborne. Doon nag-pick up kami ng load doon. Then yung load na yun ay papuntang Chicago, pero drop lang namin doon sa may Woodstock. Meron pala kami doon, yun nga kanina, meron kaming first time ako nakapunta doon sa yard. Rented yard lang pala talaga. Rented yard lang ng company yun, yung sa Woodstock. So dinadrop yung minsan doon yung ibang mga load sa kalapit, na mga load na galing sa kalapit.
doon dinadrop sa Woodstock. So may magpipick up na ibang driver nun sa Woodstock. And ayun, yun ang ginawa namin. Yun nga sana kanina, yun pala yung trailer na naaberya kanina, nahuli pala ng MTO yun. Yung ginawa, in-impound ng MTO, hinold kasi nga yung parang yung push rod, yung 4 na push rod hindi daw gumagana nung pag inaapakan, hindi gumagana. So ibig sabihin yung brake nun, yung brake ng trailer, yung brakes ng trailer hindi rin kumakagat. So ibig sabihin nun, pag yung hinihila-hila yung trailer na yun, yung truck lang yung nagbe-brake, pero yung trailer sa sobrang bigat nun sa likod hindi siya gumagana, tinutulak niya lang yung truck, which is delikado talaga yon pag hindi gumagana din yung brake ng trailer. So yung gagawin sana, i-cross dock, ililipat dun sa trailer na empty. Kung yung trailer na dala-dala ko kanina o dala-dala namin kanina, doon sana ililipat. Kaso nung pagbukas na nga namin, yung boxes nga nasa floor lang, walang skid, hindi siya naka-skid, so mahirap siyang i-forklift. And so yun, ni-refuse nung towing company yung load na transfer, which is makes sense din naman. So ayun, ngayon ako ay pauwi na. And inabot na nga ako ng gabi. First time ko na ganitong oras ako napauwi sa sa city. Nung simula ako nag-city driving. Nung nagsimula ako city driving, mga 2:30 napapauwi na ako, mga 3:30 at 4:30 uwi na. Tapos ngayon lang na inabot ng 7 o'clock na napauwi. So yun nga, ngayon ay Friday at bukas ay off, Saturday at Sunday. So yung ano lang talaga sa city, maganda talaga. Monday to Friday lang ako nagtatrabaho, which is nung dati naman, yung sa previous split ko Monday to Friday lang. Pero pag minsan-minsan nagkaka-aberya, yun, inaabot ka ng Saturday, tapos ginagabi pa. Dito Monday to Friday umaga, nagsisimula ako ng 6:30 ng umaga. Yun, mga alas 5 pa lang umaalis na ako sa bahay. Then pagdating ko dito, wala pang 6:30, nagsisimula na ako. Then yun, arangkada na. Pagdating ng 6:30, labas na ako ng yard. At yun, umaarangkada na. At kung ano na yung pinapagawa, yun ang yung gagawin ko. Ayun, so yun nga. At isa pa doon ang kagandahan nun, uwi pa ako ng gabi-gabi. Every night akong umuwi. Yun nga, nakikita ako ng family ko every night. And ayun, nag-spend ako ng weekend sa bahay. Then yun, parang routine lang. Yun, paulit-ulit lang, gabi uwi, tapos kinabukasan na pasok na naman hanggang Friday, then Saturday, Sunday off. Ayun. So yun lang yung maganda talaga sa city. So araw-araw mo makikita yung family mo, hindi ka na napapalayo. Okay, so hanggang dito na lang din. Madilim na rin, hindi nyo na rin ako makikita kasi gabi na. So ayan, dito ako sa Mississauga. Yun nga, yung isa sa nakakapagod dito pag yung pag-uwi ko. Ito yung traffic, yung yung lagi akong inaabutan talaga ng traffic. Pero parang ngayon alas 7 na, medyo na moving na yung traffic nito. Pero pag yung nung mga nakarang araw na napauwi ako ng mga 2:30, 3:30, yung inaabot talaga ng mga rush hours hanggang 5, yung 5 mas malala. Naabot ako ng rush hour. Minsan nga 5 ako na naalis dito. Dumating ako sa bahay alas 7. So inabot ako 2 oras sa kalsada dahil sa sobrang traffic. So ngayon, tignan natin kung anong kalagayan dito sa kalsada paglabas ko. Pag
hindi naman matraffic dyan sa paglabasan ko yung 403, pag hindi naman matraffic dyan, malamang dun pagdating sa QEW hindi na matraffic. Yan, so Mississauga City or Mississauga area pa rin to. Time check 7:20 PM. 19 hours 20 minutes kung sa 24 hours na clock setting. Ayan, mukhang maganda yung yung kalsada, so ayan, magda-drive na lang muna ako and ako'y pauwi naman din na. At wala na akong ibang sasabihin at mag-goodbye na lang. Okay, so stay safe, stay healthy, stay awesome mga